Ako po si Adel Kerubin, namatay na po ako. Namatay na po tayo. I had 67 slanted wounds. My pancreas was ruptured, portion of the left of my liver, 60 of my small intestines were cut off. I was operated on for 13 hours by 3 sets of doctors. They transfused 23 units of blood. Ganyan po, ang palat po tayo, was given a cookies and blood. Ilang ulit din po tayo muntik mamatay. Yung pong kasama, katabi ko po, yun po ang tumatanggap ng bala. Yun po sila ang namatay, nakatabi ko po. Kaya sa isang interview ko, kay Boy Aruna, sabi niya Mano, meron po ba kayong antiman? Sabi ko wala po nananalig na tayo sa mga at ano po tayo, yan po yung ating buhay. Puro gera. Ito yung anak ko, napabayaan ko lahat siya. Tayo lang saysaya ng Armed Forces. Tayo lang din ang nakalaban. Tayo na lumaban sa lahat ng armadong grupo. Yung MMLF, MILF, ABUSAGAP, CDP, NPA. Saan natin ito nakalaban ng araw? Nakalaban po natin yan sa Puyo, Basilan, Nawi-Nawi. Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Southern Palawan, Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte, Central Luzon, Bataan, Zambales, Pampanga. Ano po ang meron dito ng araw? Di po ba malakas po yung rebellion, malakas po yung insurgency problem natin? Ano po ang kakayanan nito? Di po ba? Napagtanto ko, nakita ko, sabi ko nga, I've seen and felt a lot of suffering. So I'm out there in the field fighting all these armed groups. Ano ang dahilan kung bakit nagre-rebelde ang ating mga kapatid? Dahil sa kahirapan, social injustice, poverty, unemployment, non-delivered decisions, police brutalities, military abuses. Pero ang pinaka-numero uno dahilan bakit yung mga kapatid natin o yung mga taong bayan naghihirap dahil po sa korupsyon. Korupsyon po. No? Kung ikikwento ko lang yung korupsyon sa Armed Forces, mahaba po yan. Kahit po sa pag-rescue namin kay Father Nahor na 1994, pagkadali ko po kay pag-rescue kay Hans Puski sa Loob Sulong noong 1986, pagkadali ko kay Agus Kabayan noong 2002, lahat po yan meron kasamang korupsyon. Kaya kung nakikita ko na yun, kabataan ko, bakit po ako every time na interview ko, pag nag-uuwi ako ng mga kasama ko na bangkay ng mga tao ko, bangkay ng kalaban ko. Akala ho nila yung galit ko sa enemies of the state. Hindi po. Ang kinagagalit ko noon, bakit tayo hahantong sa ganito na tayo Pilipino nagpapatayan? Di ho ba mas maganda na nag-uusap-usap na? Yan yung galit ko ng araw. Hindi ho sa galit ko sa gobyerno. Kaya din po ako nag-repente 2 beses ako nakulong. Di ho ba? 2 beses nakulong, 2 beses na binigyan ng amnesty. Lumaban ako against corruption, nanindigan ako. No? Namatay tayo, in fact, alam mo naman si Congresswoman Franz Castro kasi I was in Congress by December 5, 2003. Malala po ninyo,
pero ako kasi I attended that hearing, wala po akong pinagdang na statement. Kasi I was informed 10 o'clock ng December 4, following day na yung hearing. So, sabi ko po ba, ang nanong naman, our witness, sabi ko, now they're my friends, because I became a rebel myself. They are no longer ideologues, but they thrive on issues. So for as long as these issues will not be addressed by our government, issues such as corruption, non-delivery basic services, social injustice, police brutality, military, ang dami ko, i-enumerate ko, insurgency and persecution. And with what I can prove, ang masasabi ko lang, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance. Samayin pa ko kayo sa akin, di ba? Good governance. Yes. Good governance aided by a well-disciplined men-in-uniform. Kaya pag ako po, magkakaroon ng pagkakataon na ganito, ang sinasabi ko po, why can't we all, ayun yung aking panawagan sa matuloy po, why can't we all talk, sit down, settle all our differences to end this harsh life? Because if we remain fighting each other, we will never progress. Agree pa kayo sa akin? Diba? Naglaban po yung dalawang grupo. Nag-away na sila. Dalawang political groups. Eh, di mo ba lalo tayo naapektuhan? Lalo tayo napahirapan. Dapat na nagkakaisa tayo. Uusap, lumala na lumala. Nagkaroon tayo ngayon ng kung papansinin mo. Yung politics natin has become very toxic, very divisive. Polarized na po tayo. Lahat po na pinag-usapan dito, ihilig mula sa politika. Pero yun lang po ang aking panawagan. Nasaan yan? Kapusik na po ito, pagkakaisa tayo, lulubog tayo ng libo. Wala naman siguro pwede kumontra sa atin kasi subukan na natin namatay, makanapan natin lahat ng kalmadong grupo. So, yan po yung pinagagalingan kasi finally in 2016, nasanay po tayo ng palagi na label na rebelde. Pero noong 2016 po, nilabas ang Armed Forces na isang article. Ang sabi na, Colonel Ariel Carudin is acclaimed as the most benevolent officer in the history of the Armed Forces, earning practically all the awards the Armed Forces could give, including the Medal of Honor. Yung pong Medal of Honor, yun po pinakamataas na parangal na binibigay sa sundalo. At naibibigay po ito karamihan ng simple ito patay na po. Kaya, I'm so blessed to be in front of you na nabigyan ng pagkakataon na manawagan sa inyo kasi malapit na po yung ating eleksyon. Manawagan ako na sana magandang tayo, no? Mapanuri na mamili o suportan ang mga tunay na mga nagmamalasakit sa taong bayan at tunay na nagpapakita ng pagmamahal niya sa bayan. Yung pagkamatay o mamatay sa bayan. No? Marami tayong mga kasama. Sabi ko nga, no? Doon ko lang din nalaman na nung nakulong na po ako, kasama ko po sina Asato, kasama ko rin si Caroy Salas, sila Ronnie Quintanar. Nalaman ko po na we have a lot of things, a lot of issues, a lot of common issues. So ngayon po, lahat ng mga grupo, kaibigan ko lang. Wala na po
every time na mag-celebrate kami ng AFPA, pinapaupo kami sa harap. Would you believe it? Dati ko muna ng halaman. Mga hinirasyon sila. No? Pero natuloy sila dahil nga sa ibinigay na peace and reconciliation na offer sa kanila. Pagtayo ko doon lahat po sila nagpapapicture. Sabi ko yung mga kasama kami na yung bago awardis Sir, iba rin talaga yung ano